So may particular tayo ngayon, Oo. no, tatalakayin. Yung isang sektor ng Mhm. lipunan na mukhang napapabayaan na rin. Oo, at saka kumbaga sa sa mga edad natin na 'to talagang kailangan din natin kahit Sila nandito tayo sa ibang best friend bansa, natin sila. ang mga kamag-anak natin ng pamilya natin, papaano na yung kanilang kalagayang pagkalusugan. Kung tayo napapangalagaan dito sa ibang bansa, paano silang mga naiwan do'n? So, Kap Lloyds, pakilala mo na yung ating guest Okay, ngayong so gabi. para talakayin na natin ang issue natin ngayong gabi, so bago tayo magpalaot sa topic, i-welcome po muna natin ang ating guest speaker. Siya po ay walang iba kundi si Aline Andamo. She is a Filipino nurse, health activist, and a labor leader. She is the president of Filipino Nurses United. Last election, she ran as senatorial candidate. So, under the Makabayan Coalition or mamamayang koalisyon. So wag po natin patagalin. Ikinakakangal po namin na makasama ka ngayong gabi, ma'am. It's an honor to us na maging makasama ka ngayong gabi. So welcome po, Ma'am Aline Andam. Magandang gabi po, Ma'am Ma'am Aline. Aline. Welcome Magandang po ulit sa gabi. Ugnayan sa Impapawid. Magandang gabi sa inyong lahat at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa ugnayan sa Himpapawid, Radyo Roma. Maraming salamat. Welcome po. Isa kayo sa paborito Welcome po, namin ma'am. lahat noong na eleksyon eh. Di ba, Kapre, ang galing nang hindi nyo mag-discuss noon, ng mga panahon na. Malinaw, Oo. pulido, hindi kagaya ng SONA. Oo nga, katatapos lang ng SONA, isa sa Umattend po ba kayo? nandun kami sa Commonwealth, sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at nakakagalit nga ang ginawa ng kapulisan, no? Talagang kitang-kita ang pandarahas sa ating Yung mga mga nasaktan dun kababayan. sa mga kasama ninyo? Nagulat ang mga first aid team members Mhm. namin nang bigla na lang nagkagulo kasi malapit sa hanay ng mga estudyanteng pangkalusugan ng mga volunteers namin sa first aid na biglang may pumasok sa hanay at kukuha ang mga kabataang dahil naka-t-shirt na itim at sinasabi na Nagdadampot na lang sila eh. nag-vandalize daw pero tapos na silang magpinta eh. At saka hindi ang mga dinukot nila or inaresto nila ay hindi naman lahat kasama dun sa mga nagpinta ng napakaganda nga ng kanilang Sa Meralco ba artwork. yun? Ang ganda, Oo, ng ano eh. Ano ang yung tawag sa ganda akin yung ngayon? sinabi Graffiti. nila na Meralco Sindikato, Nakasulat di ba? maganda Alam mo yun. mapapansin yung pagkakaiba pagka itim ang mga t-shirt dinadampot pero yung mga nakaputing Yung noon. sekta binibigyan Mm-mm. pa nila ng extension yung permit. Oo. Tapos pinag-ano pa Tama. nila mga toilet Toilet At saka kung facilities. tutuusin, may permit po tayo. No, wala Opo. silang karapatan na sila ay basta na lang mandarahas ng ganun. At may balak talaga sila dahil may malaking bus silang dala. Mhm. Oo, May nasaktan talagang po ba may doon? Kasi balak. pinatakbo nila yun eh. Hinarang lang, di ba? Hinaharang ng Oo, katawan. oo. Kaya isang malaking lantarang yan, violation ng karapatan natin para magprotesta, magpahayag at magkaroon ng peaceful assembly. Kung wala naman sila doon, wala namang gulo, di ba? Tayo Opo. naman ay mapayapa at maayos ang ating hanay. Kaya talagang nakakagalit yung ginagawa sa atin ng pamahalaan. Siyempre, kasama yan sa aparato nila ng pandarahas para pagpapatahimik o di kaya panakot sa masa na hindi naman sumasama pero sumusuporta sa ating mga panawagan. Yun lang naman syempre ipapakita yun sa media, no? Hindi pa paliwanag pero para takutin ang mga tao na sumama sa mga ating mga aksyon na nagkakaisa tayo sa panawagan na yun ang tunay na sonan ng bayan. Ang sonan ng bayan dito sa lansangan. Tayo ang nagsasabi ng ano ang realidad sa labas ng Kongreso. Hindi ba? At maraming sektor. Siyempre, gaya ng dati, ang mga sektor ay nagsipagsalita, nagpahayag ng ating tunay na damdamit at galit sa patuloy na
paglapastangan sa karapatan, halimbawa sa sektor pangkalusugan, sa batayang karapatan sa kalusugan ng sambayanang Pilipino na kabaliktaran sa pinagmamalaki ng SONA ng Pangulo ng pinagsasabi niya doon sa sa loob ng halls ng Congress, no? Okay, ma'am. Ito Ayun. po ang unang tanong namin sa inyo. Dahil alam kong pag kayo nagsalita, parang ano na eh, tuloy-tuloy. Dire-diretso na yan. Dire-diretso. Ando na kaagad yung laman ng ano namin eh, yung mga hiniintay namin kasagutan. Ang una ko pong tanong ay, ano po yung kasalukuyang kalagayan ng sitwasyon ng ating sektor ng mga manggagawang pangtulusugan? Mm. Maganda yung tanong nyo kasi syempre doon sa SONA ng bayan ng Pangulo, SONA ng Pangulo parang wala man lang binanggit tungkol sa kalagayan ng mga health workers, ano? Papasok na tayo sa pang ilang taunan niya pero syempre nung unang pagluklok pa lang sinabi niya na aalagaan niya, nire-recognize niya na mahalaga ang papel ng mga nurses, mahalaga ang papel ng mga manggagawang pangkalusugan. Pero walang totoong nangyari na pag-aalaga sa mga manggagawang pangkalusugan. Nakikita natin na sa sahod muna, no? Napakababa ng sahod ng mga nurses na hindi pa nataasan sa panahon ni BBM, PBBM, ganun din sa mga health workers, no? Yung work conditions, ganun pa din. Sobrang understaffed, sobrang malala. At pati yung kontraktualisasyon, na maniwala ba kayo na sa hanay ng mga nurses ay napakaraming kontraktual pa din at maraming manggagawang pangkalusugan sa mismong structure ng DOH ay mga kontraktual, no? At sa mga nurses, yung nurse to patient ratio ay wala na halos sa standard kasi ang isang nurse ay humahawak ng imbis na 12 lang ang isang nurse kada shift ayon sa standard ng DOH ay humahawak kami ng 20 hanggang 60 pasyente. Sabi nga nila, one nurse to one ward sa sobrang daming hinahawakang pasyente. Ganyan kalala ang work conditions, mababang sahod, walang seguridad sa trabaho. Kaya hindi natin masisisi ang mga nurses at iba pang mga health workers na lisanin ang bansang Pilipinas para maghanap ng mas magandang work conditions at syempre mas mataas na sahod. Yan ang realidad at hindi pa rin nagbabago, no? Kaya ang ultimate na kawawa at apektado ay yung mga kababayan nating pasyente at ang ating pamayanan o ating mga komunidad na dapat na paglilingkuran ng husto, no? Dahil ang bawat Pilipino ay may karapatan deserving sa isang quality healthcare at libreng serbisyong pangkalusugan mula sa pamahalaan. Dahil sabi nga natin, ang kalusugan ay isa sa batayang karapatan. In fact, yan ay nakalagay sa ating konstitusyon, no? At nalaman natin na hindi lahat ng bansa sa mundo nakasaad sa konstitusyon na health is a basic right. Pero isa tayo sa mapalad na sa konstitusyon natin nakalagay na health is a basic right. Dahil yan sa isa ring magiting na nurse natin na pumayapa na si Professor Mindaluz Quesada nung araw, nakalagay na ang health is a basic human right. Pero hanggang ngayon na ang kalusugan ay nagiging pribilehiyo. Kung wala kang pera, kawawa ka. Sabi nga sa akin ng mga nakakausap kong senior citizens, nako ma'am, alam nyo kawawa tayo kasi pag walang pera, lalo na sa probinsya, no? Wala talagang serbisyo, walang gamot, walang serbisyo, kulang ang doktor, kulang ang nurse. At ang malala ngayon, hindi lang sa probinsya, no, sa mismong syudad, no, dito sa Maynila, sa mismong syudad ay hindi accessible ang healthcare. Kahit pinagmamalaki ni Pangulong Marcos na merong zero balance billing, may mga programa, may mga AICS ng DSWD, may MAIFIP, iba-iba pang naririnig niyo mga acronym at nabanggit sa SONA. Pero lahat yan ay nagpapalakas lang ng political patronage kahit sinasabi niya na wala na daw guarantee letter. Pero kanino mo kukunin yon?
kanino mo kukunin yon? Sa mga politiko pa din, di ba? At pork barrel pa rin yan kasi pera pa rin ng taong bayan yan na nasa kamay nila. Kung wala silang pirma, kung wala silang approval, hindi pa rin yan maa-access ng ating mga kababayan. Kaya yung hindi yun ang gusto natin. Ang gusto natin, ang pondo ng bayan, diretso sa ating mga public healthcare facilities na pagpasok mo pa lang sa emergency room o kaya kahit anong OPD, outpatient department, dahil Pilipino ka, meron kang libreng serbisyong pangkalusugan at kalidad at meron kang gamot. No? Hindi yung napakaraming requirements. Alam nyo ba kung ano ang hinihingi sa ating mga kababayan para maka-access sa mga serbisyong sinasabing libre? No? Marami hinihingi at maraming pagpipila. Paano kung walang kasama yung pasyente? Siya pa ba ang kukuha ng mga requirements sa barangay, medical certificate, etc., etc.? 'Di ba? Ang gusto natin yung libreng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng ating mga pasilidad sa kalusugan na pampubliko. So, yan ang sinasabi natin na kalagayan sa kalusugan, no? Walang improvement, walang nakikitang pagbabago. Siyempre, merong mga buladas, ang gobyerno, merong libre na daw yung zero balance billing. O kaya, ano pa yung acronym na sinasabi? Bayad na ang bill mo kasi BBM. Yun, di ba? Diyan sila magaling yung mga acronym eh. Pero pag pumunta ka on the ground, kamustahin mo? 'Di ba? Kamustahin mo ang mga kababayan natin, madaling araw pa lang nakapila na sa outpatient department, no? Sa heart center, sa PGH, sa ortho, at kahit sa probinsya. Nung nagpunta kami, yung mga pangunahing at major public hospital, halimbawa sa metro ng Baguio, mapunta ka sa Pangasinan, sa Mindanao, ganun ang kalagayan. Hindi isolated, kundi sa pangkalahatan na sinasabi natin na hindi pa rin natutugunan ang pangangailangan sa kalusugan. Ang mga nurses, kami ay mga pangunahing saksi sa kahirapan ng masa, no? Ng kalagayan ng mga tao dahil kami ang nasa front line at karaniwan yung frustration ng mga tao, kami ang sumasalo dahil anong klaseng serbisyo meron tayo? Meron ngang recently ginawa kaming survey sa sektor pangkalusugan na kamusta po ba ang programa na sinasabi ng gobyerno? Pagpunta, may mga pasyente kami na interview. 6 na araw siya na nasa emergency room ng isang major public hospital. Nasa wheelchair siya, no? Bago siya na-admit, 4 na araw na confine siya ng 6 na araw. Pero yung 4 na araw na nasa emergency room siya, nasa wheelchair siya. At maraming kababayan natin, hindi na nga nasa wheelchair, yung iba nasa sahig na. Wala nang umaapaw ang pasyente. No? Kasi nung sinabing zero balance billing, dumagsa ang pasyente sa ating mga ospital. No? Pero may dagdag bang mga nurse? May dagdag bang mga doktor? Ang mga doktor natin, 36 hours nagjo-duty halos na sa sobrang kakulangan ng ating mga doktor. Ganon din ang ating mga nurses. Hindi naman sila nag-hire ng dagdag na mga nurses. No? Biniblame pa kami ng DOH. Hindi naman kasi kayo nag-a-apply, kulang ang mga nurses. Hindi po yan totoo. Maraming nag-a-abroad. At marami naman pong nag-a-apply. No? Kahit marami po tayong nurses na nag-a-abroad, meron pa rin pong maraming walang trabahong nurse dito sa atin. At nag-a-apply. Pero nagtataka tayo, ba't hindi naman na-employ? No? Nag-apply pero tinanggihan, hindi naman tinanggap. So hindi po nurse ang problema, hindi po doktor ang problema natin, kundi ang sistemang pangkalusugan, yung atin pong public health care na hindi po binibigyan pansin o prioridad ng ating pamahalaan. Halimbawa po, sa health budget, magkano po ang health budget natin ngayong 2026? Noong 2025 po, may budget cut pa tayo sa kalusugan. Kaya yung 2026, parang pinagmalaki pa ng gobyerno na dagdagan daw yung budget. Parang nagdagdagan kasi nag-budget cut pa ho tayo ng 2025. Yung pera po ng PhilHealth,
kinuha pa nga po kung hindi pa nagkaso ang ating mga organisasyon kagaya ng Bayan Muna para mabawi yung kinuha sa atin ng National Treasury, no po? Kaya sa budget pa lang makikita na natin na hindi prioridad, no? Kailangan po nating ipaglaban ang karapatan natin sa kalusugan. Yung PhilHealth, ang tawag po natin diyan ay failed health, no? Failed health kasi ano po hindi talaga niya natutugunan ang pangailangan ng mamamayang Pilipino. In fact, napapagkwartahan pa tayo kasi nagbabayad po ang mga manggagawang Pilipino. Pagkuha ng sweldo, kaltas na po ang 5% ng income ng ating mga manggagawang Pilipino. Kaya hindi iyon po ang ating mga solusyon, no? May katanungan po ako. Si Kaprining. Kaprining. Bali, sa nakikita po nating problema bilang sa grupo po ng Filipino Nurses United, nakita nyo na po ba nakita nyo po ang lahat ng mga problema ng ating sektor pangkalusugan? Meron po ba kayong program of action para po doon sa alternatibo na makikitang solusyon doon sa mga problemang nabanggit natin? Opo. Matagal na po kaming, alam niyo naman, nakikita niyo ang mga health workers at mga nurses laging nasa kalye. Kailangan pa kaming lumabas sa kalye para ipaglaban yung karapatan namin, no? Yung isa po dyan, paano ang pagdidemand natin na dapat dagdagan ang sahod ng mga nurses at ibang manggagawang pangkalusugan. Katulad ng mga iba pang manggagawang Pilipino dahil sa hirap ng buhay, di po ba? May inflation, halos pagtaas ng bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng oil. Sobra ang inflation, sobra ang yun nga, halos wala nang natitira sa sahod ng mga nurses at manggagawang pangkalusugan. May tax pa kami, ang laki ng tax, no? So yan ay lagi naming kinakampanya. Sa nurses, ang ating panawagan ay yung 50,000 pesos entry salary ng lahat ng mga nurse. Hindi lang sa public sector, kundi pati sa pribadong sektor. Doon naman sa iba pang health workers ay yung panawagan natin na 1,200 pesos, no, sa private sector, at sa public naman ay yung 36,000 pesos kada buwan na entry salary sa pampublikong sektor. Dahil sabi nga ng Ibon, ang ating family living wage ay lampas ng 1,200. Kaya kailangan natin ng nakabubuhay na sahod. At tapos ang programa natin sa work conditions, yung bilang alternatibo, ang panawagan natin, dapat magkaroon ng massive hiring, no? Para matugunan ang understaffing sa ating mga public hospitals, sa ating mga public healthcare facilities. Kasi hindi nagkakaroon ng kalidad na serbisyong pangkalusugan kung sobra-sobra ang ating workload, no, sa ating mga ospital, sa ating komunidad, pero kulang na kulang ang ating health personnel. Yun ang hindi natutugunan ng pamahalaan. At dapat ma-regularize ang mga kontraktual na manggagawang pangkalusugan kasama ang mga nurses. Yan yung ating pinapanawagan. At yung sa ating public health, dapat na madagdagan ng pamahalaan ang budget pangkalusugan. Ang ating laging panawagan dyan, dapat maglaan ang gobyerno ng 5% ng gross domestic product. Ang ibig sabihin nito, katumbas yan ng halagang 1.3 trillion pesos. Na sabi ng media, ay kaya ba yan, ma'am? Kaya, nakakapaglaan nga tayo ng trilyones sa public works and highway, di ba? Yung sinasabing mga flood control projects, nakukurakot pa. Bakit hindi sa kalusugan na batayang karapatan, no? In fact nga, 'di ba, nakakagalit yung na-expose na super health centers ng mismong DOH at pinagmalaki pa ni former Secretary Ted Herbosa na yan ang flood control ng DOH, yung mga super health centers.
na alam nyo ba na supposedly 600 to 800 super health centers ang natayo sa buong bansa. Pero 300 lang ang natagpuan nila, pero non-operational pa. Non-operational. Ayaw nilang Oo. tawaging, Hindi pa Napanood ko nabubukat yung- ng husto. oo, ayaw pa nilang tawaging ghost health center. Non-operational. Anong ibig Non-operational. sabihin nun? Napanood Walang ko Gusto laman. ko gusto ko lang Di po ba? gusto ko lang po mag-follow up dahil nabanggit niyo po yung quality healthcare system. Magiging garantiya po ba kapag naitaas ang sahod ng mga manggagawang pangkalusugan na magkaroon ng quality healthcare o magkaroon ng kalidad na serbisyo kapag itinaas ang kanilang mga sahod? Ito ay sasabihin natin hindi sigurado, pero malaking anong tawag natin yon, pag-unlad, no? Kasi kahit kailan hindi sumapat, pero at least merong mangyayaring pag-unlad sa serbisyong pangkalusugan at hindi nagiging automatic o mas lalong na itutulak ang mga health workers na nalisanin yung bansa or mismong yung aming profesyon, no? Maraming mga nurses ang umaalis sa nursing profession, nagko-call center sila o di kaya nagpupulis sila, nag-lawyer, nag-manager sa isang fast food, di ba? Ang problema rin natin kasi yung retention yung mismong nandito na naglilingkod sa ating bansa o nasa mismong mga ospital o komunidad para magbigay o maglingkod sa atin sa serbisyong pangkalusugan ay napipilitan pang umalis. Pero kung magdadagdaga ng sahod na nakabubuhay, kaya natin masustain yung mismong pamilya namin. Kahit nga yung nurse na single, kung minsan hirap na hirap Kasi magkano ang sahod ng mga nurse sa pribadong sektor? May tumatanggap pa ng 12,000, 15,000, 16,000. Lalo na yung nasa pribadong sektor. Saan mapupunta ang pera mo na 16,000 pesos? Uupa ka na lang ng kwarto, magkano? Pagkain mo, magkano? Sa- Pamasahe mo. Magkano pamasahe mo, 'di ba? Sa araw-araw. So, hindi mo masisisi yung isang nurse na sa sahod ng malaki pag pumunta siya ng Europa halimbawa, ng US halimbawa, no? Kaya yung pagtaas ng sahod sa mga health workers, mas malaking tulong yon para mas mahikayat sila na wag na lang umalis ng bansa at hindi naman lahat ng nurses din ay gustong lisanin yung bansa dahil ayaw nilang halimbawa mapahiwalay sa kanilang mga magulang o kanila pamilya. Pero yung iba, lalo na ngayon, meron nang nag-aalok ng buong pamilya na isasama na, no? Sa abroad. Kaya sobrang napakaganda ng mga offers ng mga Benefits. nagre-recruit na bansa, no? At sa pang-araw-araw, sa kada buwan, siguro may 10 nurse ang nagre-resign sa ospital dahil napakabilis ng turnover dahil sa hirap ng trabaho. Mahirap maging nurse pero mas mahirap maging nurse sa ating bansa dahil kami ang nagkakalinga pero hindi nakakalinga, no? Walang pagkakalinga sa mga nurse at iba pang mga manggagawang pangkalusugan. Kumusta na po ang mga ventilators natin? Isa po yan sa ating mga problema, no? Dahil sa kakulangan ng budget, ang ating mga ospital, kulang na kulang po sa equipment tulad ng mga machines, mga ventilators, mga CT scan, MRI. Halimbawa, dahil nag-zero balance billing, dumami lalo ang pasyente. Paano mo aasahan natatagal ang ating mga gamit, mga gadget, mga machine? Ang daming pasyente, pero iisang equipment mo para sa para sa CT scan, iisang equipment mo para sa mga mahahalagang procedure, yung mga MRI ganyan, no? Hindi sapat. Ang mga beds, hospital beds kulang na kulang. At syempre, lagi nating sinasabi yung personnel, no? Kulang na kulang. Kaya
Nabanggit ko kanina na madaling araw pa nakapila ang mga tao sa sa mga hospital natin kasi merong cut off, no? Sa ganitong oras dapat may cut off. Bakit? Kasi hindi kakayanin ng sistema ng mga health personnel sa ating ospital ang maraming pasyente. Kaya ang mga tao, malalayong lugar pa nanggagaling, nagpupunta sa isang public hospital. Siyempre, problema nila yung pagkain nila, no? Problema nila yung transportation. Yung mismong pamasaheng ika nga nila na, nurse, bago kami makapunta sa ospital, siguruhin namin na meron kaming pamasahe. Pagdating doon, syempre, magugutom kami. Dapat may pera din kami habang naghihintay kami, no? Kakain kami. O kung minsan yung kasama ng pasyente, uma-absent siya sa trabaho niya. Ibig sabihin nun, isang araw na sweldo ang nawala, 'di ba? Ang nawala sa isang pamilya. Ganun kahirap 'yun eh. Hindi lang 'yan mismo yung dinaranas ng pasyente, kundi yung buong pamilya. Sabi nga dun sa pag-aaral ngayon, isang hospitalization lang nagbabaon sa utang ng isang pamilyang Pilipino dahil sa tindi ng ah, kakulangan at kamahalan ng serbisyo. Sabi nga, bawal pa rin magkasakit sa Pilipinas kasi wala tayong access sa murang gamot at murang pagpapagamot. Napakahirap pa rin ang sitwasyon. Bali po, Ano lang ma'am, idadagdag ko na dagdag lang. lang, Sandali lang. Idadagdag ko na lang idadagdag ko na lang po. Bali kasi nung panahong yun, nabanggit nyo kasi si Ma'am Minda Quesada, nakasama ko din po siya sa karsada at kasama namin si Mary Bita Jackson, kung kilala nyo. Yes. Opo. Bali, kasama po kami sa AHW. Ay, At ganun. nasa veterans po ako dati na Ay, ganun nagtatrabaho. ba? Wow. Kaya matagal namin siyang nakasama at yung dating problema na ipinaglalaban noong panahon pang ni Ma'am Minda Quesada ay ganun pa rin, lumala pa halos ang problemang kinakampanya nung mga panahong yon. Kaya siguro isang mabuhay at taas kamaong pagbati sa mga katulad po ninyo na nanatiling prinsipyo para pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po kayo. Opo, salamat po. Patuloy po tayong nakikibaka, no? Patuloy tayong nakikiisa sa mga manggagawang pangkalusugan para naman umunlad ang ating mga kabuhayan. At syempre meron naman tayong mga sinasabi nating mga small victories. Nung isang araw lang po ay nandun tayo sa Congress na ipasa sa level ng Committee on Health yung ating isinusulong na amendment sa Magna Carta of Public Health Workers. Panahon po ni Professor Minda Luz Quesada ay naisabatas ang Magna Carta of Public Health Workers. Isa po yan sa naipaglaban natin at naipanalo sa pangunguna ng Alliance of Health Workers. Pangulo po noon si Professor Minda Luz Quesada. Kasama po natin si Dean Mary Bita Jackson. Ngayon po, dahil 1990s pa po yan naging batas, kailangan na natin ma-update. Hindi na po updated yung amount ng benepisyo doon sa Magna Carta. So po, sa tulong ng Makabayan Coalition Legislators, meron po tayong final sa lower house para ma-amend at ma-update ang Magna Carta of Public Health Workers. Nagkaroon po ng hearing at pumasa po sa level ng komite sa kalusugan sa lower house para ma-amend naman ito. Kaya itong House Bill po, ang House Bill number 9128. Yan po gusto natin na maisabatas po yung amendments na yan. Nakapaloob po dyan ang hazard pay, ang night differential, ang 50,000 pesos entry salary dapat ng mga nurses at iba pang mga benepisyo. Siyempre, hindi madali pero ipinapanawagan natin sa lahat ng ating mambabatas na sana ito ay suportahan nila. At pagkatapos makapasa yan sa lower house sana, ay pupunta naman sa level ng Senado. Kailangan may mag-sponsor sa Senate at
magbabaycam pa sila bago sa batas pa uli. At sa pribadong sektor, meron din ho tayong proposal na Magna Carta of Private Health Workers naman, no? Kasi ang private health workers, kawawa din po, no? Lalo na pag walang union, wala silang benepisyo. Oh. Halimbawa, hazard pay. Magkano hazard pay nila? May hazard daw sila pero wala silang Walang hazard pay. Hazard lang. Ganyan. Meron pa po mga pribadong ospital na walang mga benefits kasi hindi po lahat ng ospital natin ay merong union, no? Kaya napakahalaga po itong isinusulong nating Magna Carta of Private Health Workers at saka sana ay ma-amend itong Magna Carta of Public Health Workers naman. At meron din po tayo sa tulong ng Makabayan na pinafile na pagtaas ng sahod ng nurses, yung House Bill 9232 para naman po sa pagtataas ng sahod ng mga nurses at very soon para din sa ibang health professionals. Meron din po kang sinusulong na para naman po sa Comprehensive Nursing Law, House Bill 9841. Kasi po yung batas sa nursing para sa sahod din at iba pang mga regulasyon sa nursing practice ay ano po yan, no? 2002 pa naging batas pero na-implement yung aming pagtaas ng sahod. Ano lang, 2020, biro nyo, after 18 years, saka 18 lang naging years. batas. At naging salary grade 15 ang nurse 1 sa mga government hospital. Ngayon, ang isa pang nakakagalit, hindi lahat ng nasa government tulad ng mga nasa LGU ay nakakatanggap ng pagka nasa government hospital ka, nurse 1 ka, salary grade 15, ang katumbas po niyan ay 42,000 pesos plus, no, kada buwan na tumatanggap ka. Sa survey din namin, merong mga ospital sa local government po, di ba, devolved po tayo, devolved ang healthcare. May tumatanggap pa ng less than 20,000 or less than 30,000. Kaya sasabi po tayo sa Kongreso na dapat paimbestigahan bakit hindi lahat ng government nurses ay nakakatanggap ng tamang sahod, no? At syempre po, mas malala pa rin yung sitwasyon ng mga nasa pribado. Mas mababa ang natatanggap nilang sahod. Minimum wage earner lang po ang nasa pribadong sektor. Bali, follow up lang ma'am na reaction lang, no? Pinag-uusapan natin ang tungkol sa healthcare sa Pilipinas. Ako, ang Opo. tingin ko lang, sa Pilipinas, hindi ka mamamatay sa sakit eh. Kung magkasakit sa Pilipinas, yung sakit na meron ka sa Pilipinas, hindi mo yun ikakamatay. Ang ikakamatay mo sa Pilipinas, yung wala kang pangpagamot sa sakit mo. So yun ang nakikita ko eh. Bali, oo. Kasi may kaibigan ako, yung kaibigan ko nag-bypass Tama. operation yung asawa niya. Mabutit andito siya. Lahat ng savings niya dito, nakautang pa siya sa amo niya, nakautang pa siya sa, kumbaga nag-loan pa siya. Kulang-kulang $500,000, more than $500,000 ang ginastos niya sa pag-bypass operation ng asawa niya. Kaya nag-usap kami. Sabi ko, alam mo, kung wala ka dito, yung asawa mo ngayon wala na. Tama. Sa Pilipinas, ma'am, hindi ka mamamatay sa sakit na meron ka. Ang ikakamatay mo sa Pilipinas, yung wala kang pampagamot sa sakit mo. So, bali, follow up lang po, ma'am, na Tama question. yan. Tama. Follow up lang po na question, ma'am. So, natutuwa rin po ba kayo doon sa, di ba nag-increase ang salary ngayon sa NCR? So, yung second Oo. tranche na increase ng salary sa NCR, ano sa palagay mo, makakatulong ba yun? Makabubuhay ba yun? Or matutuwa ka ba doon? Hindi kami natuwa, nakakagalit din. Nakakagalit dahil itinaas ang sahod sa NCR na 2 tranches pa. At itong update po, kagabi lang nabasa namin yung update. Meron pang nagpa-TRO. Imagine nyo po. Bakit? Staying order. Oo, meron pang TRO at pinigilan itong unang tranche ng pagtaas ng sahod. Hindi ba nakakagalit? At meron pala yan. Parang first time in history yata yan. Na malalaman nyo na merong ilalabas na ang tawag dito, pahayag ang ating labor groups sa pangunguna ng KMU na
na dito kababasa ko lang bago ako matulog kagabi, no, na merong nilabas na TRO para sinuspend ang implementasyon ng 85 pesos increase ng daily minimum wage. Sa NCR lang din yan, ano? Ibang issue pa yung paano na yung ibang rehiyon, hindi ba? Ibig sabihin, ilan ba ang nakatira sa NCR? Ilan yung makikinabang din dyan? Bukod sa hindi sapat yung ginawa nilang wage increase. At pagkatapos, ito nakakagalit ito. Ang isang nurse sa pribadong sektor, pwede rin sana na makatanggap ng dagdag na 85 pesos increase sa unang tranche. Pero meron pang nilabas na Pasig City Regional Trial Court para daw hindi ma-implementa ang 85 pesos increase na ito. Di ba nakakagalit? Sa gitna ng krisis, kahirapan ng ating mga kababayan. Di ba? Tapos may ganito pa. Talagang walang kwenta, no? Walang kwenta ang pinagagawa ng Yung po bang mga pamahalaan. nurses natin meron ding mga provincial rate tsaka yung Opo, gaya ang ng- nasa pribadong sektor. Ang nasa pribadong sektor, iba po kasi ang kanilang sahod. Kaya sila po ay apektado ng hindi pagkakaroon ng national minimum wage. Kaya ang isang nurse po sa isang private hospital tulad ng St. Luke's, iba-iba pa yung natatanggap ng mga nurses sa NCR. Pero bukod po doon, paglabas lang ng Maynila, pagpunta mo sa Region 4A, iba na ang natatanggap ng isang nurse sa isang private hospital. Kaya nga po nabanggit ko, halimbawa sa isang dialysis center, may tumatanggap pa ng 20,000 pesos or 15,000 pesos na nurse. Pero kamustahin mo, paano ka nakatapos ng nursing? Sa isang semester, magkano ang binabayad ng mga magulang? Meron kami pamangkin noon at nagtapos eh. Oo, 100,000 pesos kada Ayun, sem. ganun nga ho eh. Tapos sa sahod ka, pag graduate mo, sa sahod ka ng katiting, 15. ano? Di O ba? minsan wala pang kuhang 15. trabaho. O wala pang makuhang trabaho. O kaya nag-apply si nurse, paano niya kukunin ang trabahong inaalok sa kanya kung lugi pa siya sa pamasahe at pagkain? E di, sabi nila, tambay na lang ako sa bahay kaysa maglalabas ako ng pera na lugi pa ako. Ganun ka unfair, no? Napaka hindi makatarungan ang ginagawa sa ating mga nurses. At syempre sa iba pang manggagawa na contract, lalo na yung mga contractual, no? Kaya po hindi Hindi- maiwasan na talagang mangibang bansa ang ating mga kababayan. Lahat ng Tama sektor po. mo. Hindi po Kaya maiwasan talaga, no? napakaliwanag din ng kondisyon na ang lahat ng bagay tumatakbo sa pagiging negosyo. Dahil kung ang eskwelahan o ang pagkuha ng kurso ay negosyo ng tunay dahil malaki ang binabayad mo sa tuition fee, pagkatapos pagdating ng graduate mo na, kukuha ka na ng empleyo, napakaliit. Kaya kung titimbangin mo, lugi. Kung sa negosyo, Opo. lugi. Lugi. Kaya maliwanag na umiikot tayo doon sa mula pa doon sa pag-aaral natin, negosyo na ang pagpapatakbo, mula doon sa gobyerno, negosyo pa rin, at mula doon sa mga basic services, negosyo pa rin, saan napapunta ang sambayan ng Pilipino. Napaka kumbaga grabe na ang kabulukan ng umiiral. Pagkatapos mababalitaan mo, Yes. andyan ang thunder, andyan ang korupsyon ng mga politiko. So lutang na lutang ang sakit, cancer ng lipunan. Tama. Lutang na lutang ngayon ang mga politiko na purong magnanakaw, samantalang ang sambayan ng Pilipino naghihikahos, itaas ang sahod, pero pagdating sa mga presyo, ang bilis mong itaas at walang limit. Wala tayong marinig maximum wage. Puro tayo minimum wage. Wala kang marinig na living wage. Puro minimum. Gutom na at namamatay na sa gutom ang mga Pilipino, minimum pa rin. Kaya hindi mo makita kung gaano kamanhid ang gobyernong ito. Tama po yung sinabi ninyo, Madam, na talagang nakakagalit, siguro kailangan ko ng para sa high blood. Oo.
Ma'am Aline, sa kalagayan Oo. po ngayon ng mga nurses natin, noon nag-boom yung pag-enroll ng mga kabataan natin sa course na nursing. Ngayon po ba ganun Oo. pa rin po ba ang trend? Marami pa Ay rin po ba ang ngayon. nag-enroll? Ngayon nag-boom na naman ano, Hmm, kasi, Okay. unang-una nagbukas na naman ang hiring ng, employment sa ibang bansa, US, mm. UK at Middle East. Baka dito sa Europe din. At sa Europe din, oo. Mhm. Pagkatapos mas aggressive na ang recruiting countries, At siyempre sa ano 'yan, parang pagbubugaw kumbaga quote and quote ng ating Mhm. mismong gobyerno. Oo, kasi may bilateral agreements ang gobyerno at mga recruiting countries. Parang dati na kaming produkto 'no, tayong mga human resource ng Pilipinas, dati na tayong parang export commodities ng gobyerno. Pero ngayon mas malala, dahil tayo ay binebenta lalo dahil merong bilateral agreements. Meron nga isang hearing na na-attendan ako noon sa Senate, si Pia Cayetano pa ang nagpatawag. Sabi niya kamustahan daw ng mga kalagayan ng health workers. Pero hindi naman ako nakamusta, hindi ako natawag. May conclusion na agad siya. Pupuntahan na. Oo, 'di ba siya nga, sabi niya hindi siya kinamusta, Oo, pero hindi siya siya nung Oo. kinamusta. nagpatawag siya ng hearing na Meron siya kamustahin ng daw ang gusto. health workers, siya mismo nag-conclude na, "Total magsisialis naman 'yan mga lahat ng mga nurses na 'yan, mag-bilateral agreements na lang tayo." Gano'n, gano'n Ganda siya. ng logic niya. Oo, ganyan siya at iisa ang tono nila sa Senado at sa lower house. Yun pala, ang tono nila to the tune of bilateral agreement, sige, palayasin na, parekrutin na natin lahat ng mga nurses. Mas gusto pa nila na magsi-abroad ang mga nurses imbis na tugunan nila ang mga pangangailangan ng nurses dito. Kahit sa basic rights lang ng makatarungan at nakabubuhay na sahod, hindi nila yan ginagawa. Kung hindi pa natin ipaglaban, kung hindi pa natin dalhin sa kalye, ipagsigawan na, hoy, pansinin nyo naman kami, may karapatan kami sa nakabubuhay na sahod, no? Na hindi tayo na hindi tayo papansinin kahit ng COVID, no? Kung hindi tayo nagkaroon ng series ng protest, nagkaroon tayo ng mass leave, hindi nila maiisip yung health emergency allowance. Naalala nyo na kami ay hindi araw-araw ng panahon ng COVID, nasa harap kami ng DOH. At kaya nakagawa sila ng HEA o Health Emergency Allowance. Yan ay batas na magbibigay ng benepisyo sa panahon ng pandemya sa mga health workers. At alam nyo ba, maniwala kayo sa hindi, meron pang mga health workers na hindi pa nakakatanggap ngayon ng HEA, which is COVID Parang po yung benefit. iba nakamatayan na nung araw, no? Oo, meron pang hindi nakakatanggap sa ating mga LGUs at sa mga pribadong sektor. Kaya napaka relevant ng existence ng mga organisasyon tulad ng FNU at ng mga union sa pangunguna ng Alliance of Health Workers. Kung pag walang union ang ating mga health workers, mas lalong napakahirap, mas lalong walang boses, mas lalong inaapak-apakan lang ang mga karapatan. Kaya Yun ang talagang advantage kailangan, ng yun. oo, nandito man sa Pilipinas o nasa abroad, ang mga nurses ay mas protektado dahil may mga union bilang boses at syempre pananggala sa patuloy na pagsasamantala sa lugar paggawa, no? Lalo na sa healthcare industry, no? Ma'am, ano po ang pinangako ni PBBM para sa kalagayang pangkalusugan ng bansa? Ang pangako Parang ang niya ay hirap isipin ano kaya iyon. oo, nangako kung sa health workers yan, sa unang week pa lang niya, sinabi niya na aalagaan ng mga nurse dahil mahalaga ang papel ng mga nurses, ang mga health workers. Pero hanggang salita lang yun. Sabi nga natin sa SONA, buladas, budol, nabubudol ang isa sa mga budol niya. Pero dahil kitang-kita naman natin, 2 taon na lang siya sa panunungkulan, walang pagtaas ng sahod ang mga health workers, no? Tapos sa healthcare nga, wala namang substantial na improvement para sa healthcare. Yung pinagmamalaking universal health coverage. Hindi universal health coverage in terms of serbisyong pangkalusugan.
mandatory ang pagmamiyembro mo pero at pagbabayad mo. Pero pagka na-ospital ka, yung covered ng PhilHealth ay halos 10% lang ng hospital bill mo, no? Ganon kaliit. Merong study nga sa UP na nakita nila na 11% lang ng total health expenditure ay kinare of sa PhilHealth. Pero ang total health expenditure ng ating bayan ay 44% out-of-pocket expenditures. Ibig sabihin, galing pa rin sa sariling busta ng mga Pilipino. Kaya yung pangakong universal healthcare, napako yan. Kaya sabi ko nga, ang tawag ng health sector sa PhilHealth, failed health. Kasi failure talaga. Oo, failure eh. Failure. Hindi talaga natugunan ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Hindi na nila kayang itanggihan kasi kitang-kita sa kalagayan ng mga kababayan natin dito sa syudad o sa anuman sa probinsya o lalo-lalo na sa liblib na lugar, no? Maraming mga kababayan natin ang hindi na nakakapunta sa mga ospital, nakaratay sa banig, no? Namamatay na lang na hindi nakakakita man lang ng nurse, doktor o anumang healthcare worker, no? Sa statistics nga, 5 sa 10 Pilipino ang namamatay nang hindi nalalapatan ng kahit na anong medical attention. At yan ay statistics pa ng World Health Organization. Kaya yan ay obligasyon ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan na patuloy ng naabandona, no? Matagal nang na-neglect at tuluyang na-abandon kasi ang PhilHealth pagkukubra, no? Pagkukubra ng pera para sa kalusugan, pero ninanakaw pa, no? May corruption pa. Kaya matindi ang crisis natin sa healthcare. Sabi ko nga nung panahon na tumakbo ko sa election, para tayong nasa ICU yung kalagayan ng sistemang pangkalusugan. Very critical, no? Very critical. Kaya laging sinasabi natin na dapat ang mga kababayan natin patuloy na magkaisa para ipaglaban natin yung karapatan natin sa kalusugan. Kagaya na yun ng edukasyon. Nung araw, wala namang libreng edukasyon. Ipinaglaban natin na merong libreng edukasyon. Bakit hindi natin magawa sa kalusugan na dapat may libreng serbisyong pangkalusugan sa ating mga public healthcare facilities, hindi ba? Kaya naman yun kung may political will, kung may pagpapahalaga ang ating gobyerno. Hindi lang sa salita, dapat nakikita yan sa gawa, no? Nakikita yan sa budget. Kung May tutusin, mga ma'am, tanong pa ba direction kayo? lang, no? Direction lang sa akin, no? Kung tutusin, parang sa tingin ko, ang pinaka napabayaan talaga ang healthcare. Kung tutusin. Kasi ma'am, based sa experience ko, no, ang mama ko sa barangay namin, naging volunteer ng barangay health worker for 33 years. Siya, mula ako elementary, high school hanggang college, volunteer si mama ng barangay health worker talaga. Tapos, natandaan ko yun, may mga nagkakasakit na TB. Sabi yung may nagkakasakit, di ba ma'am, ang gobyerno may gamot na ibinibigay sa kanila, good for 6 months yun supply ng gobyerno. Tanda ko yun kasi magpapatest sila, kinukuhanan sila ni mama ng sputum, tapos dadalhin niya sa health center doon sa bayan, and then kasama niya yung may sakit, gaganon doon. Tapos dapat sinusuplayan siya ng gamot for 6 months hanggang sa makarecover. Alam mo, minsan pahirapan na makuha niya yung gamot for 6 months. Mabuti na lang yung mama ko, yung matapang, malisipag man siya, balik-balik siya para yung mga may sakit doon sa amin, mga ganun, makontinue ang gamutan nila. Minsan siya pa nga nagpapamasahe. Talagang pangtingin ko, ang healthcare sa atin talagang neglected talaga. Lalo na sa mga kanayunan talaga. Hirap na hirap. Minsan walang mga gamot ang mga health center. Wala talaga. Maraming mga matatanda doon ang pumupunta. Wala talaga, ma'am. Wala talaga. Hirap na hirap. Minsan, pera pa ng mama. Minsan,
pamasahe pa namin, pambayad namin sa tuition, sasabihin, mama, hirapin ko muna to, mag-promissory note muna kayo kasi walang ganito, walang gamot, walang ganito. O, di ba? Yung bata na dapat makainom ng vitamins, kasi ano siya ano siya, volunteer siya ng health worker sa amin for 33 years. 35 years. Kasi daycare worker siya 33 years. Kaya nasabi ko ngayon, based sa naririnig ko sa iyo, talagang nakakonclude ako na ang healthcare sa Pilipinas talaga, ma'am, ang parang inabandon, na parang hindi pinapansin. Oo. Tinake for granted talaga siya. So, na-reflect ko Oo. siya ngayon sa bayan, sa baryo namin. Tama. Talagang Oo. hirap Yung na mga- hirap talaga. Mm-mm. Yung mga inihanda nating tanong para kay Ma'am Alin, nasagot na Oo. niya. Napansin niyo? Kumbaga sa parang wala na tayong maitatanong dahil sa pagpapahayag lang niya nung kanyang mga nauna nating Oh, tanong. yung Pumasok na correct. doon yung mga sagot Oo. natin eh. Correct. Kaya, Oo. Iniisip natin, Siguro yung mga malaking- iniisip natin na sana itanong sa kanya. oo. So, yun na-discuss niya lahat. So, baka Siguro nga ang Oo, idugtong na lang. Gusto ko pang ano na mag-follow up. pa, Rene? Bali gusto ko Sige lang po. mag-follow up kasi napakaba ni ma'am na sabihin na nasa ICU kasi nung panahon din namin matagal na namin Nagka-chatting. sinasabi talaga ang kondisyon ng healthcare system. Ang healthcare Chatting. system natin ay talagang nasa ICU na. Hindi namin naintindihan. Iba. Pakiulit. Ang healthcare natin ay nasa ICU. Yung healthcare system at yung sitwasyong pangkalusugan ng mamamayang Pilipino ay nasa ICU. Napaka-critical. Parang yun yung sinasabi ni Rene. Mabuti din sinabing nasa morgue na kasi kung nasa morgue na, Nasa ano pa po morgue ang na nakikita daw. nating pag-asa? Grabe na yun. Meron pa ba tayong pag-asa na nakikita sa kondisyon na yun? Oo, may pag-asa naman tayo, no? At sida-celebrate natin ang mga small wins na ipapanalo natin. Kailangan tingnan para hindi tayo nagkakaroon ng false hope at may tama tayong analysis sa kalusugan. Lagi natin din idudugtong bakit ganyan ang gobyerno? Kasi sunod-sunuran ang ating pamahalaan, hindi lang yung kay PBBM, kundi kahit yung previous administrations. Dahil sunod-sunuran sila sa mga neoliberal policies na dinidictate ng mga multilateral agencies tulad ng IMF, World Bank na pinagkakautangan natin. Ano yung mga patakaran yan? Halimbawa, yung devolution ng 1990s, no? Ang devolution, yung healthcare natin, ay binitawan ng national government. Ibinigay nila ang responsibilidad sa kalusugan sa local government units para ang budget ay mas matira pa, malaki ang budget na natitira sa national government at konti lang ang ilalaan nila para sa kalusugan. Pero kilala natin si LGU, si mayor, si governor, maalala niya lang ang health pag panahon ng eleksyon para mag-serve sa interest niya. 'Di ba? Kaya ang mangyayari niyan, kulang sa gamot o kaya walang gamot, kulang sa nurse, walang nurse o walang doktor o kaya bibili lang namin yung gamot doon sa hindi based sa pangangailangan ng kababayan natin, kundi based sa sino ang highest bidder. Halimbawa, sa gamot, problema din yan. Tapos ano pa yung patakaran na sunod-sunuran tayo sa nagpapautang sa atin. Yung privatization, no? Pagsasapribado ng mga public healthcare facilities na nilabanan natin, patuloy nating nilalabanan at naipagwagi natin yung laban natin halimbawa sa pagpa-privatize ng orthopedic center. Pero hindi lang outright sale ng ating mga public hospital. Yung pag-i-increase ng hospital rates o lahat binabayaran na sa mga ospital. Ang libre na lang ay yung kama o yung doktor. Pero lahat bibilin mo na. Yung gamot, yung papalaboratory. Kasi nagge-generate ng pondo ang ospital na public na supposedly libre. Bakit? Kasi dahil kulang na sa budget, kailangan nilang maningil. So yung budget cut, doon din yan ang gagaling sa conditionality ng tulad ng IMF World Bank na para siguradong makabayad ng utang ang ating pamahalaan,
nag-budget cut sa kalusugan. Tapos yung universal healthcare, bakit negosyo yan? Kasi kailangan nahuhut-hutan ang ating karaniwang masa, no? Dahil nagbabayad sila. Di ba may nag-viral nga sa social media na namatay dahil hinihingan siya ng 200,000 na deposit sa ospital, no? Pero ilang taon siyang naghulog sa PhilHealth, no? Pero hindi siya mabigyan ng benepisyo o ng coverage ng universal healthcare o ng PhilHealth. Yun ang gusto natin ipaunawa sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kababayan na kaya ganyan din yung gobyerno dahil sunod-sunuran tayo sa mga patakaran na ini-impose ng mga multilateral agencies na nagpautang sa gobyerno ng Pilipinas. Di baling mangutang kung napapakinabangan nga natin yung inutang eh. Paano kung napunta sa bulsa nila, di ba? Yun ang nakakagalit. Kaya kasama ang health sector sa paglaban sa corruption. Dahil ang bawat sentimo na pera ng taong bayan na dapat napunta sa serbisyong pangkalusugan para sa libreng gamot, libreng pagpapagamot, hindi napunta para sa kalusugan, napunta sa bulsa ni congressman or ni sino bang Herodes na nandyan sa gobyerno. Galing ma'am, may naalala ako. Nung si Duterte ang presidente, parang nag-ano sila noon, may inobliga nila, mandatory ng time na yon na dapat ang mga OFW magbayad ng PhilHealth. Parang inobliga nila Taas ng noon eh. premium. So, Oo, tataas ang premium ng taon-taon. na kahit magbabayad ka, tapos yung hindi mo nabayaran Sa kung OWA. ilang taon ka na hindi nakabayad, obligado ka pang magbayad noon. Bayaran pa rin yung Tapos nakaraan. mayroon akong naranasan, may nabasa ako doon ma'am na may isang OFW na nagbayad ng 36,000 sa PhilHealth niya kasi umuwi siya eh. Hindi ka bibigyan ng OEC. Tanda ko yun eh. Hindi ka bibigyan ng OEC kung hindi ka mag-renew o magbayad ng PhilHealth mo. Talagang nagkagulo kami noon na talagang pinalaga namin nasa Singapore pa by the time. Kasi sabi namin, hindi pa namin yan napapakinabangan. Isipin mo ma'am, yung ibang mga OFW na umuwi na obliga sila magbayad. Mayroon akong kilala, bali, pinost talaga niya, nagbayad siya ng 36,000 sa PhilHealth niya. Kasi hindi siya makalis, hindi siya makalabas ma'am. Hindi siya bibigyan ng OEC. So, required talaga kami, mandatory talaga yun. Pinalagan talaga namin yun. Hindi naman namin yun ma'am kailangan kasi wala kami doon sa Pilipinas. Kag-renewal siya. Kahit 15 years ka na nagbabayad ng PhilHealth, tapos itong taon na ito hindi ka nagbayad, yung 14 years na binayad mo, kag nagkasakit ka, di mo naman yun mapapakinabangan kasi renewable siya, i-renew mo siya. Pero may batas si Duterte nun na talagang inobliga niya mandatory. May mga ilan na nagbayad 14, may nagbayad 36 kasi hindi ka pa aalisin. Kailangan mo talaga kumuha ng OEC. Sila kahit paano, kumikita siya ng 50 sa ibang bansa. Sumagal siya, nagbayad siya ng PhilHealth. Tapos, mayroon pang bracket yun na after 5 years, mag-i-increase ang premium sa health, sa PhilHealth. Mga ganun ba? So, Nilaban naman natin yan noon eh, Taploids. Kaya Ma'am Aline, sa mga nabanggit nyo kanina tungkol sa mga magiging malaking tulong ng mga Magna Carta o public health workers at saka Magna Carta o private health workers, ito yung mga House Bill 9128, House Bill 9232, House Bill 9841, pati yung pagsasaayos ng Universal Healthcare Law. Alam po natin na malaking maitutulong nito sa kalagayang pangkalusugan ng ating bansa, pati po sa ating mga nurses. Saka, kaya po bilang pagtatapos ng ating programa ngayong gabi o umaga diyan, baka po meron kayong mensahe para sa ating mga OFWs na nandito sa Europe, pati na rin yung ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Ano po yung mensahe ninyo? Pwede ba bago yung mensahe, gusto ko rin banggitin na meron din kaming kampanya para sa pagpapalaya kina Doc Ana, kay Mark, isang health worker, at yung Cordillera 8, no? Kasi hindi
makatarungan ang ginawa sa kanilang illegal na pag-aaresto at tinorture pa sila. Kaya tayo po ay ipinapaalam natin sa ating mga kababayan at sa iba pa na merong ganitong nangyayari sa atin. Siyempre maraming political prisoners bukod pa dun sa problema natin na enforced disappearances, no? Pero patuloy na dumarami ang ating mga political prisoners na patuloy na ginagawa ng pamahalaan dahil siyempre doon sa patuloy na resistance ng ating kapwa na ating mga kababayan sa ginagawang mga palpak na patakaran at ginagawa ng gobyerno. So, sana po makiisa din tayo dito sa pagpapalaya sa mga political prisoners. Kasama po kay Dr. Ana, Mark at Cordillera 8. Yan po isa sa kampanya ng sektor pangkalusugan. Ang mensahe ko po sa ating mga kababayang OFWs dahil sa ngayon, sabi nga ng Migrante International, 2,000 yata mahigit, no? O kada araw, o ilan ba ang umaalis kada araw? Halos 12,000. Oo, 12 million na yata ang mga Pilipino nasa abroad, no? At maraming malaking porsyento dito ay manggagawang pangkalusugan, no? So sa lahat po ng ating OFWs, ang mensahe po natin ay patuloy na magpakatatag, syempre dahil alam natin na hindi madali ang trabaho ng mga OFWs at sana po ay patuloy na makiisa para sa pakikibaka ng ating sambayan ng Pilipino para sa isang mas makatarungan, mas maunlad, tunay na malayang bayang Pilipinas dahil tayo po ay dumaranas ng patuloy na pagpapahirap, pagsasamantala ng ating pamahalaan at wala silang ginagawang matino para sana sa ikauunlad ng ating buhay at aasahan natin na makikita mo yung pila sa US Embassy, grabe pagpila dun sa visa, sa mga recruitment agencies, nakikita mo sa Maynila, napakarami dahil marami pa rin nagde-desire ng mga kababayan natin na umalis ng bansa dahil doon sa hirap ng buhay para mas mapabuti ang kalagayan sa pang-ekonomiya. So, kailangan natin pong magpatuloy na magkaisa, labanan natin ang mga patakaran, batas, policies na ginagawa ng pamahalaan natin na hindi nakakatulong sa ating mga ating bansa at ating kababayan. Sabi nyo nga, meron pang bagong issue na Paxilica. So, ito ay isang katunayan na pagbebenta pa ng soberanya ng ating bansa, no? So, sama-sama po tayo kumilos para sa sambayan ng Pilipino at para sa tunay na pag-unlad ng ating bayan. At naniniwala pa rin tayo kasi sabi niya, mayroon po ba tayong pag-asa na mabago ang kalusugan at yung iba pang kalagayan ng mayroong pag-asa, kailangan lang natin na patuloy tayo magkaisa, mag-organisa at ipaalam pa natin sa mas nakararami anong tunay na nangyayari. Hindi pa natin napag-usapan yung impeachment, no? No isang araw umattend din ako para makita sa face-to-face paano ba ginagawa itong proseso ng impeachment dahil may pambabaluktot pa rin na napakalakas na ng ebidensya, may pamamaraan pa rin sila paano baluktutin ang mga ebidensyang ito at kaya patuloy ang ating pagsusumikap, palakasin natin ang ating lahat ng ating efforts para mangibabaw ang katotohanan. Dahil ang pinaglalaban natin ay hindi para lang sa sarili natin, kundi para sa kinabukasan pa ng susunod na generation. Anong klaseng, nung pag-uusapan natin good governance kung ganyan ang nangyayari, 'di ba? Kailangan natin ipaglaban sa pang-araw-araw. Kasi pinaglalaban natin ang kinabukasan ng ating mga kababayan, kinabukasan ng ating kabataan, ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Buhay kayo, Ma'am Ali. Beats, Rene, and Lloyda. Maraming salamat sa pag-imbita Salamat sa po akin. ulitin po. At naman po mayroon pa rin tayong mga susunod pang mga episode tungkol sa kalagayan pangkalusugan. Hindi matatapos yung issue na yan. Oo, salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Salamat po. Salamat. Pahinga po muna. Maraming salamat po.